feel the waves cut through me, hypnotized by the sounds I may mga research, no? Although very initial pa yung research, pinag-aralan nila yung dugo ng mga pasyenteng gumaling. So, inanalyze ng mga researchers na ano ang reason na bakit merong tao na mas matagal yung kanilang immunity. Line up po nila yung mga nakikita nila sa mga pasyenteng mas maganda yung development ng antibodies in comparison sa hindi masyado. So, to make it simple, to make it direct, at mas malubha yung pinagdaanan mo, ikaw daw ay may mas mataas na immune system at mas lasting in comparison doon sa asymptomatic or mild lang yung cases. So, para bang dahil nga sa pinagdaanan mo, kasi yung mga simptomas mo, ano yun building of antibodies yun, kaya mo nararamdaman din na kung ikaw ay sa awa ng Diyos ay nakaligtas, meron kang mataas na immune system. Yun ay ibig sabihin nun. May 4 po silang minention na pag ito ay nagka-COVID ka at ito yung mga nakikita mo, mas malaking chance, mas mataas yung immune system mo after ka gumaling. Pagka daw yung lagnat ng 1 week, yun, isang palatandaan yun na nagka-develop yun ng mas mataas or richer na immune system, no? Number 2, merong appetite loss, yung nawala ng gana, no? And connected na din daw yan yung loss of taste, loss of smell. Pangatlo is kung nag-develop ka ng diarrhea, LBM ba, no? Kasi pagka nag-diarrhea ka, nagkakaroon daw yan ng building of antibodies din dito sa ating intestine. Yun ang sinabi ng research. And pinaka-last po is stomach pain. Yung masakit din ang tiyan. So, iba din kasi yung diarrhea, iba din yung masakit ang tiyan. So, kung in other words, kung meron ka nitong 4 na pinagdaanan mo, mas severe yung symptoms mo, pag gumaling ka, mas mataas yung antibodies mo. Proven fact po yan, na pag tayo ay nagkakalagnat, yung antibodies natin ay lumalaban, dumadami. That's a sign na maganda ang iyong immune system. So, may truth po yun, na yung mga simptomas no yun ay mga sign na nagde-develop ka ng antibody. So, I agree with this latest research na ito. So, inuna ko lang to kasi po, when I explain now the vaccines, pwede ko po kasi makonect dito. Okay? Let's go muna sa mga vaccines. Number 1 po yung Pfizer and Moderna, no? Kasi ano itong Pfizer and Moderna, ito yung sikat na sikat yung sa US at katulad ito ang approach nila. Ano ang approach nila? Yung messenger RNA. So ano itong messenger RNA? To make it simple, para bang script lang siya, no? Para bang babasahin mo ng script, no? To make it very simple. Pero of course sa science mas malalim 'yon. Pero ganun lang po 'yon, no, na nag-produce sila ng ganun na inilalagay nila sa vial, no? Tapos i-inject nila yung bakuna na 'yon, yung messenger RNA na 'yon kasi nga may message doon, no? Tapos pag na-inject na 'yun sa katawan ay pupunta 'yun sa ating mga cells. Pag napunta sa cells natin, yung cells natin ay babasahin yung script na 'yon. Anong script na 'yon? So for example, parang ganito 'yon, no? Microscopic lang, no? Gumawa ka ng spike. Yun yung nababasa ng cells natin. So in other words, itong messenger RNA technique is just asking our cells to produce the spikes of, kita yung na-produce, makikita yung mga spikes na yon, no, mga proteins din yon, magkakaroon na tayo ng antibodies against that. So pag dumating yung totoong coronavirus na hawak ka kunwari, pero nakabakuna ka ng ganon, ang sasabihin ng katawan mo, uy, kilala ko yung spikes mo titirahin ko na yung spikes mo kasi alam na namin yan, may sundalo na kami dyan. So yun, tatamaan niya yung spikes na yun, masisira na siya makaka-latch in sa kanyang lungs.
So that's the approach of the Pfizer and Moderna. Ngayon, I'm gonna compare this to Astra and Sinovac. Ano ba itong Astra? Ang Astra po, iba ang approach, hindi po messenger RNA ang Astra. Ang Astra po is gumamit sila ng non-replicating adenovirus. Okay, huwag kayo muna ma-shock sa mga words ha. Non-replicating adenovirus. At sinuotan nila ng spikes. Okay? Adenovirus is a very mild virus na kung natamaan ka dyan ay either asymptomatic ka lang or may konting sipon. So, bakit nila yun ginamit? Dahil nga mild virus, adenovirus. Have you remembered may sinabi akong non-replicating adenovirus? So, importante po kasi yung word na non-replicating. Bakit? Kasi ang gusto ng scientist, pagbigay nila ng non-replicating adenovirus, yung mga adenovirus na yun, hindi siya dadami sa ating katawan. Kasi non-replicating ba? Para bang pinutulan na siya ba? Para hindi na sila makareproduce. So, carrier lang sila nung spike. So, in the same explanation, ganun din. Binigyan tayo ng bakuna ng Astra na may suot na yung adenovirus na hindi siya dumadami, pinasuot ng spikes, para akala ng ating katawan ay COVID na yon. So, gagawa tayo ng antibodies against the spike para pag dumating yung totoo, titirahin yung buong yung coating nung adenovirus na yon. So, yung coronavirus. So, ending, hindi na siya makalatch sa ating lungs. So, parang katulad sa Pfizer, except na walang script, kundi may other virus na pinasuot lang. I hope you're getting the point. Anong difference ng Pfizer and Moderna and Astra, no? Yung Astra po non-replicating. Okay, hindi siya dumadami. Yung Pfizer and Moderna, yung cells natin ay nagpo-produce. So anong difference doon? Yung Astra hindi po dumadami sila sa loob ng katawan mo yung virus kasi nga non-replicating. Yung Pfizer or Moderna, siyempre, binigyan mo ng message yung ating cells. So, nag-produce siya ng mga spike-like proteins. Siyempre, mas madami ang Pfizer and Moderna. Why? Dahil nga, nagbigay ka ng message sa cell ng tao para mag-produce. So, meaning, ang production, actually, hindi natin alam gaano kadami ang pinroduce na spike proteins ng ating cells nung sinabihan ng bakuna na mag-produce ka. Ang Astra is limited dahil nga non-replicating nga. So, anong binigay sa'yo, yun lang ang mag-stimulate ng antibodies. I hope you're getting the point here. So, I can now explain in my point of view and analysis bakit mataas ang effectiveness ng Pfizer and Moderna. Bakit? Dahil sa Astra, mas mababa ang Astra ha. Hindi siya umabot sa mga 95% level ng Pfizer or Moderna. Kasi nga ang Pfizer or Moderna ay nag-replicate pa siya ng madaming proteins. So the more the proteins na nagawa ng inyong katawan, the more antibodies ang ma-produce, then mas mataas yung immune system. Okay? Mas mataas yung immune system, so mas mataas yung efficacy. In comparison sa Astra na non-replicating, hindi siya dumadami. Okay? Let's go muna to Sinovac. Ano ba itong Sinovac? Almost the same as Astra. Bakit? Bakit almost the same? Kasi may word pa rin akong sasabihing non-replicating, inactivated, whole virus. So in other words, ang Sinovac at saka Astra is non-replicating. Ibig sabihin, kung ano yung in-inject sa katawan, yun lang din yung dami ng mga vaccine, ng mga virus na dead virus, no? Ito sa Sinovac naman ito, na doon makikilala ng ating katawan at gagawa ng antibodies. Ang Sinovac is the traditional vaccine, no? Na yung mga bakuna na binibigay sa atin, mga non-replicating inactivated yan karamihan. Ibig sabihin nun, pinatay mo na yung virus para hindi siya makareplicate sa ating katawan. Bakit importante ang hindi nagre-replicate? Kasi siyempre, ayaw natin yung in-inject, dadami pa sa ating katawan. No?
Kasi parang controlled lang siya. That's one aspect. Ngayon, dahil nga non-replicating, I do believe yun ang reason na we don't expect a very high percentage. Which is, for me, okay lang yon. Bakit? As I started this lecture, doon po sa simula, may sinabi po ako, kung maalala nyo, yung mga signs na tumataas yung immune system ng isang tao, ay nakakaramdam din siya, no, ng mga simptomas. So, yung sa first sinabi ko, yung mga, hindi ito yung bakuna ha, yung actual na virus, na yung mga dumaan sa matagal na lagnat, yung dumaan sa LBM, dumaan sa masakit ang tiyan, at loss of appetite, yun ang may mas matataas na antibodies. So, why? Dahil madaming antibodies ang na-produce doon sa mas grabe ang nararamdaman. Ngayon, let's go to the vaccine. I can do assumption lang po na it could be na itong messenger RNA or Pfizer or Moderna, sila po yung mas mataas ang effectiveness, pero sila din yung may potential na mas madami kang mararamdaman. Kasi nga, dumadami yung proteins na ginagawa ng sarili mo ng katawan. And ang question doon is, hanggang anong dami yon, and gaano kadami din yung antibodies na gagawin mo. Kasi nga, kung madaming lumalabas bang ginagawa ng katawan mo na mga spike-like, mas madami din naman yung antibodies mo. So, siyempre, mas may maramdaman ka. Kaya yung iba nilalagnat, yung iba masakit ang ulo, masakit ang muscles. But although, based on the research, hanggang doon naman ang karamihan. Kaya lang, yung research natin is hindi pa millions. Nandun pa tayo sa thousands, no? So, sometimes it takes years kung ilang millions na ano pa bang ibang mga adverse reactions ang makikita. Dahil nga, this is a new vaccine, and then ang tao po kasi, meron kasing mga tao na 1 in a million kind of a person, no? Ibig sabihin, hindi po lahat ng tao the same. So, it could be na merong mga special people na hindi bagay sa kanya ang masyadong madaming production ng antibodies of a vaccine. Yun po ang gusto kong sabihin. And ang problem doon, hindi natin alam sino sa atin yon. But based on research, majority is very okay. Wala pong malinaw na danger based on the research. Although merong mga nababalitaan, inaantay pa natin yung mga findings noon, no? Kung may connection ba sa Pfizer or Moderna. Pero yung naririnig natin is may lagnat, mabigat ang katawan, yun ang naririnig natin. It could be nga kasi madami ang lumalabas na proteins, madami lalong antibodies, mas mataas yung protection mo. So in other words, parang there's a price to pay for a higher protection. Yun kung ibig ko sabihin. In comparison po dito sa Sinovac, which is non-replicating. So in other words, yung binigay sa'yo, yung dosage na binigay sa'yo, kunya 10 lang din yon. So we don't expect a sudden surge of antibodies kasi nga 10 lang yung binigay sa'yo. Siguro may magagawang antibodies na 10 lang din or 15. So simpleng ano lang po yun ha. I'm not really, yung numbers po hindi yun accurate. So sinasabi ko lang na kung inactivated yung hindi siya dumadami, siyempre yung reaction ng katawan ay hindi din gaano kadami. So may purpose din yun na ayaw natin ng super dami. And there's a big potential po na ang mga ganitong bakuna na katulad ng Sinovac or Astra ay mas may less na mga adverse reactions, or yung bang lalagnatin ka or sumakit yung muscles more, etc. Mas possible na less, na it could be na mas mataas talagang efficacy ng Pfizer dahil nga and Moderna dahil nga mas madaming antibodies ang nagawa, kasi nga hindi non-replicating yung binigay, kundi dumadami nga yung, kasi tayo ang gumagawa nun eh. Kung dumadami yung protein, siyempre mas madaming antibodies. So the good news there is mas mataas yung protection level mo. Now the other side is, if you're a kind of a sensitive person,
And sometimes hindi natin alam kung tayo yung sensitive, baka mabigat sa atin yun kasi super dami yung antibodies na produce sa bakuna na yon, and baka tayo ay parang medyo mabigatan sa katawan. I'm not saying may mangyari sa iyo, but I'm saying na siyempre katulad ng first explanation ko, 'di ba? Habang gumagawa ng madaming antibodies ang katawan natin, may nararamdaman din tayo, no? Yun ang point ko. Pinag-aralan ko rin yung Sinovac, yung company nila, since 1993 na din pala ito. And marami silang bakuna na inactivated din yung approach, yung sinasabi ko, na meron silang for hand, foot, mouth disease, meron silang pang Hepa A, meron silang pang Hepa B, meron din silang pang H1N1, may pang flu din ata sila. So, in other words, itong company ito, sanay sila gumawa ng bakuna na ang approach ay inactivated, non-replicating type. So, hindi sila gumawa ng bagong approach. So, gumawa pa rin sila ng old approach which they really know how to do. Kasi nga, yun nga ang ginagawa nila. To make it simple, it's an issue of replicating and non-replicating. Ang non-replicating o hindi dumadami na bakuna sa ating katawan ay yung Sinovac and Astra, no? Yung Moderna and Pfizer, dumadami siya kasi nga yung cells natin ang nagpapadami ng proteins. So the big question there is, kung madami yung ginawa nung bakuna sa akin na proteins at dumami yung antibodies ko, which is good, pero hindi kaya may problem for myself kung super dami ang lumabas sa akin. Could it be na mas mabigat ang katawan ko? Could it be lalagnatin ako after my vaccination? Or could it be meron pa akong ibang adverse reaction na makikita? Which is sometimes mahirap sagutin nga kasi nga kulang pa yung dami ng tao or observation, no, with regards to the new approach, yung messenger RNA. Pero ang good news dyan, mas mataas talaga ang immunity mo. Now, dito naman sa Sinovac or Astra, because these are the non-replicating, hindi dumadami yung vaccine na in-inject sa'yo, we don't expect a very high antibody because nga hindi dumadami yung bakuna sa katawan mo. Pero at least may binigay pa rin. But siguro ang other side doon is it could be less yung aking mga reactions or possible adverse reactions. So, I hope you got my point. Hindi ko po kayo ipupush kung saan ang inyong kukunin. But sa akin po, para bang hindi ako magko-complain kung Sinovac kasi although hindi siya ganun kataas yung protection, meron man din kasing reason kasi nga hindi siya masyado dumadami sa katawan ko. So at least may protection ako, but the possible reaction ko, it could be lesser. Get the point? So meaning I'm for Astra, I'm for Sinovac, kung yun ang topic. But if I want really a very robust na protection, so gusto ko talaga mataas yung antibodies ko, so I'll go for Moderna or Pfizer. But of course, I am prepared na total wala namang sa mga balita, wala namang talagang super adverse reaction na proven. So, I'm mature enough to understand na for me to get that very strong protection, I have to endure the reactions. Yung iba naman, sabi nila, lagnat lang or mabigat lang ang katawan. And hopefully, ganun din ako. So I'll cross the bridge when I get there. Yun po ibig sabihin. Total, wala pa naman ngayon. So kung Sinovac ang andyan, I'm very willing. Kung Astra ang andyan, I'm very willing. So kung Moderna or Pfizer ang andyan, of course, I'm be willing, but of course, I will do some more research. Kasi pinag-aralan natin kung meron bang mga adverse reaction kung mataas talaga yung antibodies na produce. No? Kasi sometimes meron mga tao na medyo sensitive pag mataas talaga yung antibodies na na-produce, na baka tayo mismo ang atakihin ng ating sariling antibodies. So that's one potential that can happen. But as of the moment, dahil kulang pa po tayo sa research, kulang pa sa mga taon, I feel comfortable actually. Kahit hindi mataas yung kanyang mga protection, at least doon sa adverse reaction, dahil yun naman po ang pinaka-importante, I'm okay with Sinovac and even Astra. So, I hope may nag-gets po kayong point sa akin. Nagpapasalamat talaga tayo dahil may mga bakuna na
Kaya lang, I understand everyone na para tayong careful in everything. So that's very understandable po. With that po, magandang araw sa lahat. Thank you. Maraming salamat sa inyong patuloy na pagtangkilik sa ating tahanan at pagsubaybay sa mga kaganapan na nangyayari at sa ating tagumpay na natatamo dyan sa Indonesia. Hopefully, we will see you again in our next update. God bless.